Magandang umaga po. You may take your seats. At sa lahat ng atin pong mga panauhin, distinguished guest, Honorable Reynaldo San Juan, our Vice Governor, Honorable Jobili Racho, our ASEC for Peace and Order ng DILG, of course, Attorney Joycel Sopeña Bote, ang ating pong Provincial Director ng NAPOLCOM, Rizal, and Honorable Alan Martine de Leon, our Municipal Mayor of Tagaytay Rizal, atin pong mga kasama ngayon, of course, Police Colonel Roderick Tonga, our Deputy Provincial Director for Admin, Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero, our Deputy Provincial Director for Operations, ang staff and officers, ang ating po mga Chief of Police, ang ating po mga Provincial Support Units, mga non-commissioned officers, barangay officials, their dependents, non-uniformed personnel, at ang atin pong si Ginoong Renato Logato, Binibining Ruth Gozares, ang ating pong Provincial Advisory Group for Transformation Program and Development, and of course our Provincial Director ng Rizal Police, si Police Colonel Felipe Maragon. Maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning. Una po sa lahat ay gusto kong magpasalamat na kasama ninyo sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng mabuting pagkakataon para sa araw na ito. And as we always say, ang karangalan po ay sa Diyos. Hindi po magkakaroon ng katuparan ang anumang bagay na nais nating magawa kung hindi sa pinagkakautangan natin ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay na mabuti ay nanggagaling po sa itaas. At kagaya nga po ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 15 at 5 ng Juan, sinasabi po na kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya natutuwa ako kanina po na binabanggit ni ASEC Racho na una, magtiwala tayo dahil may pangyayari kung ibig ng Diyos kung tayo ay tutulungan ng Panginoon. Kaya po, ang lahat ng mga na-achieve natin ay dapat na kilalanin nating utang na loob sa Panginoon. Sabi nga doon sa 3 at 5 po ng Kawikaan, huwag tayong magtiwala sa ating sariling kaunawaan, kung hindi tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At alam natin na ang ating mga buhay at kalakasan ay galing sa Diyos. Kaya po kung narito tayo ngayong lahat, dahil binigyan tayo ng buhay, lakas at mabuting sa pagbibigay ninyo sa amin ng pagkakataon na amin pong ma-practice ang aming pananampalataya. Sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon na magawa namin yung aming kinikilalang obligasyon sa harap ng Diyos. At ito po ay hindi dahil sa kung ano pamang bagay kaya namin ginagawa. Kung hindi ginagawa namin ito dahil ito po ang aming pananampalataya. Sa tulong at awa ng Panginoon, hindi kami manghihimagot. Sabi nga po sa 6 at 10 o sa 6 at 9 po ng Galacia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagot. At kagaya kanina ng binabanggit ni ASEC Racho, gusto ko pong sundan yung kanyang ipinapahayag kanina dahil malaki po ang kaugnayan nito sa ating lahat. At sabi niya nga, ang kadalasang nadidinig, yung mga hindi magandang bagay, kung ano yung mga kasiraan, at kung minsan, hindi nga kasiraan, paninira.
Iba po kasi yung sabihin mo na sira ang bakod mo kesa po sirain yung bakod mo. Kung minsan ang masakit na katotohanan, dala ng inggit, dala ng paninibugho, dala ng bagay na kung minsan ay hindi magawa ng iba, doon pumapasok yung mga bagay na masama. Sabi nga po doon sa 3 at 15 po ng Santiago, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho, pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ang mga barangay officials po natin na narito ngayon, ang atin pong mga miyembro ng Philippine National Police, ang atin pong mga kasama sa NAPOLCOM na dumidisiplina at nagbibigay ng giya sa ating mga pulis, ang Department of Interior and Local Government, and to be specific is from the Office of the DILG Peace and Order Department. Ang hangad po natin ay kapayapaan. Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ito? Let me cite you this verse. Sa Hebreo po, ang sabi doon sa 12 at 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakahalaga po ng kapayapaan. Kaya kami po sa MCGI, kasama ninyo sa pangangalaga ng kapayapaan. Isang bagay po ang aming maipangangako sa inyo. Kami po ay magiging kalaban ng kasamaan at kakampi ng kabutihan. Kaya po, sa amin po, ang isang lehitimong miyembro ay laging tinuturuan na gumawa ng mabuti. Hindi po natin sinasabing hindi kami nagkakamali. Dahil yan po naman ang sinasabi ng Ecclesiastes 7 at 20. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Pero take note po, ang ginagawa niyan mabuti. Pero kahit gumagawa ng mabuti, kung minsan nagkakamali po tayo. Pero iba po yung gumagawa ng masama kesa dun sa gumagawa ng mabuti. Meron kasi talagang ang ginagawa masama. Sa amin po ay pinaniniwalaan namin ang sabi ng apostol na si San Pablo sa 12 po at 9 ng Roma. Ang sabi niya po, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya po, sa anumang bagay na mabuti, makakaasa kayo. Ang MCGI ay kasama po ninyo. At kagaya po ng aking sinasabi, uulitin ko po sa inyo, ang isang lehitimong miyembro ng MCGI ay sumusunod sa aral ng Diyos. Dahil kapag hindi po sumusunod sa aral ng Diyos, hindi namin kinikilalang lehitimong miyembro ng MCGI. Sa ganito po, kagaya ng sinasabi ni Asek Ratio kanina, bakit ang kadalasan kapag ka sinabi yung ginawang mabuti para bang ipinagyayabang? Para bang kapag ka naipaalam yung mabuting ginagawa, para bang pakitang tao na lang ang ginagawa?
Sabi nga po niya, ba't hindi nyo sabihin kung ano yung ginagawa ninyong mabuti? Alam nyo po, nasa intensyon kasi yon. Hindi naman natin maiaalis. Meron, hindi naman mabuti talaga ang ginagawa. Ang ginagawa ay kaya siya gumagawa noong looks like mabuti kasi meron siyang personal gain na hinahanap niya sa likod noon. Pero hindi rin maiaalis na meron talagang gumagawa ng mabuti, bunsod ng kanyang pagnanasa na gumawa ng mabuti. Dahil alam po ninyo, kagaya ng mga lawyers natin, alam nila siguro yon. Meron pong commission at meron din namang omission. Alam niyo ba yung omission sa Biblia po, ang sabi, doon sa Santiago 4:17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, omission po yun, ano? Ito ang wikay kasalanan sa kanya. Kaya kung alam mo na mabuti, kaya mong gawin, kagaya po nung sinabi ko nung nakaraan, ang sabi ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Dahil pag nasa kapangyarihan ng kamay mong gawin ang mabuti at hindi mo ginawa, omission po yun. Yun po ay kasalanan sa paningin ng Diyos kung hindi man itinuturing na kasalanan sa batas ng tao. Para lamang po yan, hindi naman maaaring ihambing kung minsan yung batas ng tao sa batas ng Diyos. Sa batas ng tao, maliban na lang sa mga siguro ibang mga bagay na kung nakakainis na, nakakaasar na. Pero kung hindi naman, wala pang malicious mischief, wala pang ibang mga parang nakaka-stalk ka. Pag tinitignan mo pa lang, parang tingin mo pa lang wala ka pang kasalanan dun Pero dahil ang Diyos po, ang tinitignan niya ang puso ng tao. Ang sabi kasi doon sa Jeremias 17:9, ang puso po magdaraya, higit kaysa lahat ng bagay. Totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Alam po ng Diyos ang ating intensyon. Kaya nga, kapag ka hindi mo ipinapakita yung intensyon mo sa tao, maaaring naikukubli mo sa kapwa mo tao. Pero sa Diyos, bilad po sa Kanya kung ano ang laman ng ating mga kalooban, kung totoo o hindi ang ating ginagawa. At alam po ninyo, isang bagay, sinasabi ng Biblia, tularan mo ang mabuti at huwag ang masama. Nasa unang 1:11 po yan ng 3 Juan. Huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama, hindi nakakita sa Diyos. Going to that principle, paano mong tutularan yung hindi mo nakikita? How can you be an example kung itataago mo? Kaya nga, yung sinabi kanina sa akin ni Asek, nung nagkukwentuhan kami, ang nakalagay daw sa kanila, ako'y isang halimbawa doon sa kanilang rider's shirt. Malaking obligasyon po yun. Kasi dapat talaga, pag nilagay mong ikaw ay isang halimbawa, maging mabuti kang halimbawa.